Good evening everyone. Ito na naman po tayo sa biyaya po ng Panginoon. Nasa pang-ilang gabi na po tayo. Hindi ko rin nabilang eh. As far as I know, sa record natin, 32 preachings or 33 preachings. This is the 33rd. So, 2 beses sa isang araw. So, salamat sa Panginoon. Talagang it is God who sustain us. And so, we thank the Lord. At pati na yung mga nanonood sa atin, sana hindi po kayo nagsasawa. Sana I did not overfed you. Sana palagi tayong gutom sa mga spiritual na mga bagay. Sana palagi tayong uhaw sa presensya ng Panginoon. Sana. So, ipanalangin natin yon kasi wala naman talaga siguro ng overdose sa salita ng Panginoon. Di ba? Meron kayang overdose. Meron kayang ma-overfed. Siguro ko wala naman. O nga, kulang nga tayo sa spiritual na pagkain eh. Kulang tayo eh. So, I hope na patuloy kayong nananalangin, mga kapatid at mga kaibigan. So, ang pag-uusapan natin mga kapatid ngayon, the thirsty sinner who met the soul's satisfier. Kahapon o kagabi, pinag-aralan natin yung religious leader. Religious leader, very religious leader pa ng relihiyon, ng Fariseo, pero hindi niya alam kung paano maipanganak na muli. Maraming ganyan mga kapatid, kasi hindi naman po talaga relihiyon. Hindi kung anong natutunan mo dyan, yun ang dahilan kaya maipanganak kang muli. So, reviewin lang po ninyo ito. Then, of course, kung yun ay relihiyoso, ito naman masyadong makasalanan na tao. Pero ito nga, may hinahanap ang kanyang puso na natagpuan niya dyan kay Jesus. And I want to tell you mga kapatid na kasimula't-simula pa lang ng likhain ng Panginoon ang tao, ay talagang nilagyan siya ng kagutom at nilagyan siya ng kauhaw. Paano natin nalaman yan? Doon baga sa garden sa Eden, naalala niyo, si Adan at si Eva, sinabihan ng Panginoon, ng lahat ng bunga ng kahoy na ito, pwede niyong kainin. Maliban doon sa kahoy na ang pangalan, pakakilala sa masama at mabuti. Huwag niyong kakainin yun. Sapagkat sa oras o sa araw na kumain kayo, mamamatay kayo. Meaning, mayroon sila ng desire to be satisfied. Mayroon sila ng kagutom, mayroon sila ng kauhaw. So magtatanong tayo, bakit ganun ang disenyo ng Panginoon? Di ba? Pwede naman, halimbawa, na gumawa ang Panginoon ng tao na wala na niyang cravings to eat or cravings to drink. Pwede naman niya gawin yun. Gawin niya, baguhin na yung brain natin, yung dopamine system natin, baguhin na yun para hindi tayo makakaramdam ng gutom. Pero bakit ginawa tayo na ganyan? And mga kapatid, kung alam po natin ang katotohanan na nilikha tayo ng Diyos para sa Kanya. Yun, Colossians 1:16, paulit-ulit sinasabi ko yan sa inyo. We are created for Himself. And everything that God has created, He created them for Himself. Kaya nga, kahit na ang mga pananim, kung tututukan ninyo siya, may iba't ibang kulay, mga bulaklak, may iba't ibang kulay, ito ay nagpapatotoo na talagang nilikha nga tayo ng Diyos para sa Kanya. Kasi natutuwa tayo sa mga iba't ibang kulay. Natutuwa tayo dyan. Pero yan na mga bagay na yan na kikita natin at nagbibigay ng kagalakan sa ating puso, nagpapatotoo yan o nagtuturo yan sa atin na kung nagagandahan tayo sa mga bagay na yan, may mas maganda pa diyan ang gumawa. Di ba? The beauty of design is only a reflection of the beauty of the designer. Kung kaya, if you reflect on these things, mga kapatid, mayroon talagang layunin ang Panginoon. Bakit nilikha tayo na mayroong ganitong desire? Desire to be satisfied.
And at the outset, I want to tell you, mga kapatid at mga kaibigan, that we are not designed of God to be satisfied with things. Hindi tayo dinisenyo ng Panginoon na masatisfy tayo ng mga material na bagay. Bakit nga? Kasi po, hindi lang naman po tayo material. Tinuro na natin yan. May tatlong bahagi ang tao. Mayroong katawan, mayroong kaluluwa, at mayroong espiritu. Ang katawan natin, maaaring mabigyan ng satisfaction, ang lahat ng mga kailangan niyan ay maibigay. Pero mayroong nararamdaman tayo na nasa loob ng ating katawan. Kaya nga maraming mga tao na bagamat masabi na talagang wala na silang hahanapin pa, nandiyan na ang karangyaan. Nandiyan na ang katanyagan. Very popular people. Nandiyan na ang kagandahan. Gwapo ng mga tao. And yet, nagtaka tayo, nagpakamatay. At ang dahilan ng pagpakamatay nila, they have not found the satisfaction that they are longing for. At hanggang hindi nga natin masusumpungan itong satisfier of the soul, alam ninyo, walang satisfaction na makukuha ka sa material na bagay. So ito pong karanasan ng babaeng ito na kung saan ay natagpuan niya ang hinahanap ng kanyang puso na walang iba ang Panginoong Jesucristo. So hindi reliyon, kundi ang Kristo ng Biblia. So pag-aralan po natin ito at katulad ng dati, dahil story lang naman ito, so ang gagawin natin, yan, parang running commentary tayo. We read and we explain. Okay? So, sundan lang po ninyo. We start from chapter 4 of the book of John, verses 1 and 2. Sabi dyan, "Therefore, when the Lord knew that the Pharisees had heard that Jesus made and baptized more disciples than John, though Jesus himself did not baptize but his disciples, he left Judea and departed again to Galilee. But he needed to go through Samaria." Sa ibaba niyan, meron nilagay tayo passion and not prejudice. So, ito kasi ang Panginoon, makita nyo, umalis siya ng Judea, isang probinsya yan, at papunta siya ng Galilea. Daraanan niya ang isang probinsya na ang tawag Samaria. Itong probinsyang ito, ang mga naninirahan dito, mga Hudyo man, mga by race, mga Hudyo rin sila. Subalit, dahil nga sa isang pangyayari na nagkaroon ito ng parang mixed marriages nung mga nakalipas na panahon, so ang mga Hudyo, galit dito sa mga Samaritans. At grabe sila ka-prejudice. Ibig sabihin, ang tingin nila dito sa mga Samaritans, mga mababang uri ng tao. Ang mga Hudyo kasi, medyo mayabang, mga kapatid, mayabang yan. Kasi pinili sila ng Panginoon, iakala nila, because they are elected, and they are better than other people. Pero alam naman natin that they are not. So, ang Panginoon, in-emphasize dito ng Banal na Espiritu, inilagay talaga na kailangang dumaan siya through Samaria. Samantalang ang ibang mga Hudyo, pag dumaraan sa Samaria, o pag papunta ng Judea, pag Galilee, or vice versa, hindi yan dumaraan sa gitna. Diyan lang sa tabi ng dagat sila na dumaraan. Kasi nga ayaw nilang makasalubong ang sinumang Samaritano dahil sa kanila nga mga minus na klaseng tao ito. Pero tingnan nyo ang Panginoong Jesucristo. He needs to go through Samaria. Bakit? Nandun sa kanyang passion. The passion, alam niya may tao doon nangangailangan ng satisfaction ng kanilang kaluluwa at alam ng Panginoon may makakatagpo siya doon na talagang gutom at uhaw ang kaluluwa at kailangang mabigyan ng satisfaction yan. So, he is not prejudiced sa kung sino mang tao, bagamat siya nga ay Hudyo. At tandaan po ninyo,
tayo rin hindi dapat maging prejudice sa kung sino mang tao. Kung minsan akala ng mga mananampalataya dahil linigtas na siya, binago siya ng buhay o binago ng Diyos ang kanyang buhay, parang hindi na concern sa mga nandoon sa namumuhay sa kasalanan. At sa halip na maawa, ay parang ang isip ay parang judgmental na. Mapa-impyerno yan sila. Mga kapatid, kung dinaanan mo ang dinaanan ko, ako dumaan ako sa kalukuhan eh. Hindi naman kailangang dumaan doon, pero kung titingnan lang natin ang ating sarili, na parehas lang po tayo makasalanan, hindi tayo maging prejudice sa ating kapwa. Madali akong mahabag sa mga lasinggo. Madali akong mahabag. Alam niyo bakit? Ganon din ako noon eh. Ganon ako noon. Madali akong mahabag sa mga taong relihiyoso. Sincero na relihiyoso, pero sincerely wrong. Very fanatic. Ayaw magbasa ng salita ng Diyos. Ayaw unawain ang salita ng Diyos. Pag istoryahan mo tungkol sa Biblia, agad-agad ang isipin, relihiyon. Naawa ko sa mga taong yun. And I pray na sana makita nila ang puso ng Panginoon. The passion of the Lord to save us. Oo nga. And so, patuloy tayo sa verse 5. So he came to a city of Samaria, which is called Sychar, near the plot of ground that Jacob gave to his son Joseph. Now Jacob's well was there. Jesus, therefore, being wearied from his journey, sat thus by the well. It was about the 6th hour. 12 noon na, 6th hour sa mga Hudyo, that is 12 noon. Napagod ang Panginoon. This is the display of His humanity. At marami kang mababasa dyan o sa salita ng Panginoon. Ang Panginoon natulog, ang Panginoon pinalakas ng anghel, ang Panginoon ay napagod. Ay, mababasa mo yun. Bakit? Kasi nga siya ay nagkatawang tao. Meaning, ang na-experience mo, na-experience ko na mga kahirapan sa sanlibutan ito, na-experience ng Panginoon, sumbra pa. In His humanity, He experienced those things. Kaya nauunawaan nga niya tayo kung tayo dumaraan sa ganyang mga problema at sitwasyon. Okay? So, Jesus' humanity was displayed here. A woman of Samaria came to draw water. Jesus said to her, "Give me a drink," for His disciples had gone away into the city to buy food. Now, unang nagbukas ng conversation ang Panginoon. Give me a drink. Ang ganda, parang kung ikaw ay soul winner, o yung talagang nagsishare ng salita ng Panginoon, dapat meron tayo ng passionate intention to open the conversation. O yan ba sinasabi ko sa inyo, sa mga ninyo, sa mga friends ninyo sa Facebook, pinadalhan nyo ng mga preaching, o kaya yung clips na binigay ko sa inyo, o kaya yung digital track na ginawa natin, na inilagay natin dyan sa Facebook, i-share ninyo yan, and then magtanong kung napanood niya, you start the conversation, something like that. Be friendly. So ito ngayon, tingnan nyo ang Panginoon. At ito, nagpukaw ito ng interest at ng curiosity ng babae. Narito ang Hudyo, ang mayabang na Hudyo, magtatanong sa akin at hihingi pa. Di ba? Hihingi. Hindi ito ordinaryong gagawin ng isang Hudyo. Lalo na sa isang Samaritana, hindi siya hihingi. Kahit na uhaw na yan, hindi siya hihingi sa Samarian o sa Samaritano o Samaritana. Hindi siya hihingi. Pero ito ngayon, the Lord Jesus Christ, a Jew, sa kanyang pagkatao, expressing His humility and friendly manner in order to reach the heart of the woman. So maganda, pag bulay-bulayan natin ito tayo mga mananampalataya, kumusta ang ating mga ugali, attitude, di ba? Di ba ka naman nandun yung pagkamayabang, hindi makikita doon ang buhay ng Panginoong Jesucristo, di ba?
humility, and friendliness. So ngayon, ito nga ang babae. Medyo nagtaka nga siya. Sabi ng babae dito, "Oh, anong nangyari? Anong nangyari? How is it that ikaw na Hudyo, humihingi ka sa akin ng tubig? Na ako Samaritana." Grabe napukaw nga ang babaeng ito. Nagtaka siya eh. Extraordinary ito. Hindi ito karaniwang nangyayari. Ganon po yun. And inexplain ng Banal na Espiritu dito through John, "For Jews have no dealings with Samaritans." Ngayon, tingnan nyo ang galing talaga ng Panginoon. A good conversationalist. Sabi niya dito, sabi ng Panginoon, Jesus answered and said to her, "If you know the gift of God," kung alam mo lang ang kaloob ng Diyos, at kung sino itong nagsasabi sa iyo, "Bigyan mo ako ng inumin." Nagtanong ka sana sa akin, humingi ka sana sa akin, at bibigyan kita ng buhay na tubig. Grabe, lalong pinaigting ng Panginoon ang curiosity at ang pagka-surprise ng babae. Hudyo, humihingi ng tubig, pero may kakayahan pala na magbigay ng living water. Sabihin natin ito ay hindi lang muna sa spiritual na bagay. Sabihin natin just, a fountain of water. Bukal. Literal na bukal. Hindi ba, katakataka na yun? Di ba? Hindi ba sasabihin ng babae, "Oh, aba, saan ka kukuha?" Iyon nga sinabi niya eh. Living water? Fountain of water? Mayroon ka pala. Bakit hihingi ka sa akin? Parang ganon, di ba? But the Lord Jesus Christ is shifting physical things to spiritual needs. Okay? Felt needs to real needs. Ganon yun. So ngayon, parang katulad ng sinasabi ko sa inyo kanina, oo nga, mayroon tayo ng pagkagutom. Physical na pagkagutom, physical na pagkauhaw. Pero itong mga bagay nito ay reflection lang ng mas greater pa, mas higit pa na kagutom ng kaluluwa natin. At ito ngayon ang ipinapasok ng Panginoon. Gusto ng Panginoon na ang babaeng ito makaalam na may higit pa dyan sa tubig na iniinom niya. So, nagpatuloy ang conversation. Sabi ng babae, the woman said to him, "Sir, you have nothing to draw with, and the well is deep. Where do you get that living water?" O nga naman. Wala ka namang tabo dyan. Saan ka kukuha ng tubig? And then, malalim yung balon. And then, sabi pa niya, "Are you greater than our father Jacob, who gave us the well and drank from it himself, as well as his sons and his livestock?" Mas higit ka pa kay Jacob. Marunong ito sa istorya sa Bible eh. Kaya nga sabi ko sa inyo, Hudyo rin ito sila. Kaya lang, hindi gustong tratuhin ng mga Hudyo na medyo mga mayayabang, ayaw nilang tratuhin, nakapahudyo nila itong mga taga-Samaria. Yung sabi niya, mas higit ka pa kay Jacob. Then, sinagot siya ng Panginoon. Jesus answered and said to her, "Whoever drinks of this water will thirst again." Itong tubig na iniinom mo, makakapatid yan ng uhaw mo, unang uhaw mo, pero muli, mauhaw ka muli, babalik ka muli. Meaning, there's a kind of water greater than this physical water. At sabi ng Panginoon, "But whoever drinks of the water that I shall give him will never thirst." Ayun nga ang sinasabi ko kanina. The felt needs is being translated or shifted to real needs. Kasi ang mga pangangailangan ng ating katawan, dahil ito ay mula sa lupa o mula sa alikabok, ang ating katawan, ang pangangailangan dyan ay mula din sa lupang ito. That's why kailangan nating magtrabaho,
ito ngang quarantine time dapat magtanim tayo. Di ba? Oo, kami nagtatanim kami ng misis ko. Tatanim kami dito. Sa susunod, ipakita ko sa inyo, medyo nagbubulaklak na yung mga tomatoes. Pero ang ibig kong sabihin, kailangan tayong magtrabaho para makakuha tayo ng pagkain para sa ating lupang katawan. Di po ba? Pero ang tungkol sa spiritual na kailangan ng ating kaluluwa, hindi po natin yung kayang trabahuin. Hindi natin kayang trabahuin. Ibinibigay yun ng Panginoon libre. Yun. Ibinibigay ng Panginoon libre po yan. Whoever drinks of the water that I shall give him will never thirst. Sabi niya, I shall give him. But the water that I shall give him will become in him a fountain of water springing up into everlasting life. So, nakikita nyo, ang focus ng babae doon sa physical water, sabi ng Panginoon, may ituturo kayo sa iyo, sobra pa. At ito talagang hinahanap mo. Ito talagang hinahanap mo. Ang nararamdaman mo lang ngayon, na kailangan mo, itong physical water. Pero ang tunay na hinahanap ng iyong kaluluwa ay ang spiritual water that will satisfy your soul. Hindi ba ganun din tayo mga kapatid at mga kaibigan? If you would only think, in the time that our minds have that recess, parang medyo nagpapahinga tayo, after, taking, a day task na talagang grabe na trabaho. O kaya, nag-retire ka na. Nakuha mo ng retirement, retirement bonus mo. O, kami mga pastor, walang mga retirement at walang mga bonus-bonus yun. Di ba? Ganun lang yun. Pero, we thank the Lord. We enjoy doing this. So, ngayon, nag-retire ka na, nag-iisip ka, ano kaya ang gagawin ko sa mga bagay nito na nakuha ko? Okay po yun, walang problema noon. Pero, dagdagan mong katanungan, ano kung umabot ng panahon, nahaharap ka sa Diyos? Di ba? Kasi gustuhin man natin o ayaw natin, mamamatay po tayo. Haharap tayo sa Diyos, sa ayaw natin at sa gusto. May COVID-19 o walang COVID-19, mamatay pa rin tayo. So itong COVID-19, ang tingin ko po dito, pampukaw lang ito ng Panginoon sa atin patungkol doon sa tunay na pangangailangan natin, spiritual needs. Kaya nga, I do not concentrate, sa mga preaching ko, I do not concentrate about COVID-19 per se. I do not, hindi tayo dapat matakot dyan. Hindi nga sabi nga ng Panginoon huwag kayong matakot sa pumapatay ng katawan. Subalit walang kapangyarihan sa paghatol ng inyong kaluluwa at ng katawan sa impyerno. That's the emphasis. So, kung ipalawig man ang quarantine period, okay lang. Hindi na parang better o parang mas better tayo kasi hindi po. Kundi mga bagay na hindi natin kayang kontrolin, huwag tayong reklamo ng reklamo diyan, di ba? So, kung makita lang po natin sana na ito ay ginagamit ng Panginoon, ang sitwasyong ito, para nga ang pangangailangan natin material, physical, we want good health, mai-translate yan, ma-shift yan papunta doon sa spiritual health, spiritual satisfaction. Yun ang nararapat And God is using this COVID-19 para mapukaw tayo that we have that real need. At walang iba, ang tunay na kailangan natin, ang Panginoong Jesucristo. So, napakaganda po nito. Verse 14, the woman said to him, Sir, give me this water. Wow! Na-arouse ng spiritual desire niya. Give me this water. So, alam na niya, ibang klaseng tubig ito So, bigyan mo ako ng tubig na ito, that I may not thirst, nor come here to draw. So, gusto na niya ng tubig na ito. Maganda kung lahat tayo mapukaw ang spiritual desire natin for God. Spiritual desire
to fellowship, to commune with the most beautiful person in the whole universe. That's the Lord Jesus Christ. Okay? Pag napukaw na yon, one step na po tayo. Now, ang Panginoon, sabi ng Panginoon, Jesus said to her, "Go, call your husband and come here." The woman answered and said, "I have no husband." Jesus said to her, "You have well said, I have no husband." So ngayon, dito sa sagot ng Panginoon, He's trying to prepare and probe the heart. Para bang ini-x-ray niya ang puso ng babae ito. Sige, tawagin mo yung asawa mo. Pero alam ng Panginoon kung anong sitwasyon ng babaeng ito. Alam na alam ng Panginoon. Pero he was soliciting for an honest confession from the woman itself. Ganun naman po talaga eh. Kasi kung hindi po natin aaminin na talagang makasalanan tayo, walang pag-asa na bigyan tayo ng Panginoon ng kaligtasan. Kung hindi mo naman aaminin na ikaw ay gutom at uhaw spiritually, paano ka naman bibigyan ng satisfaction? Di po ba? Ganun lang po yun. So there must be that preparation of the heart. And when God, speaks to us through His Word, dapat hindi tayo pilosopo. Hindi tayo pilosopo. Katulad nung isang lalaki noon, tagal na kinakausap ko tungkol sa salita ng Panginoon. And, alam niya kasi na dati ako lasinggo, tapos ang sagot niya sa akin, basta ako, hindi ayaw kong iwanan itong alak. Akala niya, tularan niya ako para maligtas siya, no? Sabi, ayaw ko. Sabi na, total, wala naman akong piniperwisyong tao. Inom ako, pera ko. Pilosopo eh. Pero ang ibig kong sabihin, mga kapatid, pag kinumprantasi tayo ng salita ng Diyos, na ganyan tayo sa harapan ng Diyos, ang kailangan mapakumbabang puso. Mapakumbabang puso. Dahil ang biyaya ng Diyos, nakadesign po yan sa nagpapakumbaba. Ang taong hambog, sabi pa sa amin sa Bicol, ginapulpog. Ang nagapakumbaba, binibigyan ng biyaya. So itong babae na ito, makita natin agad, sabi niya, wala ako ng asawa. Sabi ng Panginoon, tama ang sinabi mo, wala ka ng asawa. And then, ito na po, pricking the heart. For you have 5 husbands. Mayroon kang 5 asawa. At ang kinakasama mo ngayon, pang-6, hindi mo naman asawa, kabit mo. And then, may karugtong, in that you spoke truly. This is pricking the heart. Sinusugatan ang puso. Pero in a very gentle way. Ang tawag dito sa Bible, open rebuke. Open rebuke is better than secret love. To those I love, I rebuke and chasten. So ito, rebuke ito. You have 5 husbands. So bakit kaya nagkaganito ang babaeng ito? Yun nga, dahil dissatisfied siya. Akala na siguro the first time, sabi niya, wow, pag naasawa ko ito, nako, ito ang Prince Charming ko. Pag naging asawa ko ito, fulfilled na ang buhay ko. Ang problema na maging asawa niya, ang hinahanap niya na satisfaction, wala naman doon sa kanyang asawa. Ilalo pa kung ang nasawa niya, basag ulero, nanununtok ng asawa. So maya-maya, pinalitan naman niya ulit. Dahil naghahanap siya. Hindi pala tayo kasundo. Pumalit naman pangalawa. Akala niya, sabi niya, there is success in second marriage. Sinubukan naman pangalawa. Pero ganun din. At marahil mas malala pa kaysa una. So, hiwalay naman. Hanggang naka-3, naka-4, naka-5, naka-6. Mga kapatid, sabihin ko sa iyo, we are not designed to be satisfied with things. Ang iba, akala nila masatisfy sila kung sinong babae ka, palit-palit ng babae. Nako, niluloko ka lang ng diablo dyan. Naalala niyo si Edemesa. Yun, nakapreach yan dito sa amin, Sorsogon. Naging classmate ko sa seminary. So, naghanap siya ng satisfaction. Hinanap niya dyan sa pagpalit-palit ng asawa. Nasa tugatog na siya ng tagumpay. Sabi niya sa amin, nang nasa tugatog na ako ng tagumpay,
hungkag na hungkag lalo ang buhay ko. Pero salamat natagpuan niya ang Panginoong Jesucristo, the satisfier of the soul. At yun, naligtas siya. Ngayon, evangelist na po siya. So don't be afraid if you are being pricked in the heart. Mga pastors, dapat kung mag-preach, wag lang palaging love na lang na love, love, love. Oo nga, ang Diyos ay pag-ibig. Tandaan po natin yon. Ang Diyos ay pag-ibig. Pero tandaan din ninyo, ang Diyos ay banal, ang Diyos ay justisya. Ha? When we do not preach against sin, then people will be thinking that it's okay for them to go on sinning. Total, God is love. And that's why I think we should emulate the way Christ presented Himself dito sa babae. There was that pricking of the heart. Point blank na sinabi niya, 5 ang iyong asawa. At ano kaya ang pakiramdam ng babae? Nang sinabi ng Panginoon sa kanya, una, nagtaka siya. At naniwala siya siguro. Aba, alam nito ang buhay ko. Oo nga po, dahil Diyos nga si Jesus Christ, alam niya ang buhay natin. Maaari tayong makatago ng kung anumang sikreto natin diyan sa iba, hindi tayo makatago sa Diyos. Yan po ang tandaan ninyo. So ito ngayon, piniprik ng Panginoon ang puso ng babaeng ito. Maganda naman ang kanyang attitude. Verse 19 and 20, the woman said to him, Sir, I perceive that you are a prophet. Propeta ka. Nalaman ni Jesus yung buhay niya. Sabi niya, and then nag-shift ang babae tungkol sa, religion, parang relihiyon. Ganun naman talagang usapan niya. Our fathers worship on this mountain, and you Jews, kayong mga Hudyo, nagsasabi na sa Jerusalem is the place where one ought to worship. And then Jesus said to her, Woman, believe me, the hour is coming when you will neither on this mountain nor in Jerusalem worship the Father. You worship what you do not know. We know what we worship, for salvation is of the Jews. Now, hindi ko na ito explain. Mayroong preaching tayo niya. Last Sunday, yan po ang preaching natin. Okay? I suggest strongly that you listen to that. Kasi it's very liberating kung maintindihan po natin yun. Very liberating. Ang title ng message doon, kung hanapin ninyo, worship, enhance, or impaired or enhanced due to COVID-19. Napigilan ba? Napahina ang pagsasamba ng mga tunay na mananampalataya? O mas lalong napalakas dahil sa COVID-19? Kindly listen to that at maintindihan nyo. Very liberating po yon kung maintindihan po natin yon. So ngayon, ang sabi ng Panginoon, you worship what you do not know. Grabe, direct to the point na naman ito. But this was a gentle rebuke, katulad ng dati. A gentle rebuke. Hindi pwede na kung mali ang sinasamba ng isang tao, nagsasamba siya sa Diyos-Diyosan, iba na Kristo ang sinasamba niya, yung Kristo na alisto, pagkatapos sabihin mo lang, okay lang naman, okay lang, basta good terms lang tayo, okay lang. At wag mo na siyang prangkahin, nako, mali po yun. You're not a good prophet. Ika nga. Ha? Meaning, hindi ka true witness. The true witness will always tell the truth. Yun pong dapat. At tayong mga mananampalataya as witnesses of God, dapat ganun po tayo. Masasaktan, pastor, ang aking kaibigan kung sabihin ko sa kanya, mali yung nagluluhod siya sa mga santo-santa. Na wag mo namang awayin, wag mo namang sabihin sa lahat ng tao, sa harapan ng maraming tao, wag mo siyang insultuhin. Kaibigan mo yun eh. Di ba? Gentle rebuke ang kailangan doon. Sabihin mo sa kanya, ito po ang sinasabi ng salita ng Diyos. And of course, before doing that, you pray. You pray. Dahil, siyempre, ang tao, by nature, lalo tayo mga Pilipino, ayaw nating prangkahin eh. Ayaw nating prangkahin. Oh. Pero mga kapatid, a good friend will always tell the truth. It doesn't matter if it hurts. Ha? Sa una siguro, masaktan siya.
Parang katulad lang yan. Kung mayroong dumi ang mukha ng kaibigan mo, lalabas na siya ng bahay, hindi mo sabihin, hindi mo siya tunay na kaibigan. Gusto mo siyang pagtawanan eh. Ganun, di ba? Ganun po yun eh. So, ang Panginoon, napakaganda. Sabi na, yung sinasamba mo, hindi mo alam yun. Pero kami, alam namin ang sinasamba namin. Dahil ang kaligtasan, magmumula dyan sa mga Hudyo. And so, gentle rebuke. But the hour is coming, and now is when the true worshipper shall worship the Father in spirit and truth, for the Father is seeking such to worship Him. God is a spirit, and those who worship Him must worship in spirit and in truth. Then the woman said, tingnan nyo ang sinabi ng babae. The woman said to him, I know that Messiah is coming, who is called Christ. When He comes, He will tell us all things. Medyo lalong na-arouse ang ang curiosity niya. Sabi niya, alam namin. Mayroong talagang alam siya sa scripture. Sabi niya, alam namin. I know, alam ko na ang Messiah, ang Kristo, yung anointed one, ay darating. At dito, alam nyo, ni-reveal ng Panginoon ang kanyang identity. Jesus said to her, I who speak to you am He. Nahanda ng puso, talagang naghihintay na nangangailangan ng satisfaction. Gusto na niyang makilala ang makapagbibigay sa kanyang satisfaction. Then Christ presented Himself. So, tingnan po niyo ang strategy ng Panginoon dito. It is not about methods per se, na parang Romans Road o kung ano mga klaseng mga methods dyan, na kung minsan ginawa lang naman ng tao at akala natin mas makapangyarihan na yun kaysa mensahe. And so, gumamit tayo ng mga methods, nalimutan natin ang mensahe. Yan ang problema. Na-emphasize na ang gift kaysa giver. Kaya, yun, stillbirth. Wala naman, hindi naman talaga nagtunay. Kaya, napahiya pa ang testimonya ng Panginoon. Pero itong babae na ito, I believe nagtunay po ito. Tingnan po natin. The woman then left her water pot, went her way into the city, and said to the men, Come, see a man who told me all things that I ever did. Could this be the Christ? Tingnan niyo ito. Simple testimony lang. In fact, parang may duda pa nga siya. Pero ito, anong nangyari? Bakit iniwan niya yung water pot niya? Ha? Iniwan niya. Siguro napuno ang kanyang puso ng kagalakan. Ha? Nalimutan niya na ang pakay niya doon para uminom eh. At tingnan niyo, ang babaeng ito, hindi na siya nahiya, nakausapin yung mga tao doon sa lugar nila, sa Samaria. Alam niyo, ang buhay ng babaeng ito, marahil ay tinutuya siya ng mga tao. Kasi, oo nga, naka-anim na eh. Naka-anim na. Kaya nga asulo lang siya doon na umigib ng tubig eh. Na hindi naman pangkaraniwan yun sa nag-iigib noong panahon. Usually, sama-sama sila. Marahil, parang siyang, yung tawag, tinatapo na ng bayan, parang ganun, off-scoring of society. At wala nang kaibigan siya, solo lang siya doon. Ngayon, tingnan mo ito. So, ang nakarinig nito, ano kaya? I believe, nagtaka nga sila. Ibang klase na itong babae. Dati ito, parang hiyang-hiya. At ang babaeng ito, parang napakabigat ng loob palagi sa atin. Tingnan mo ngayon, nagbabalita. Come, see a man who told me all things that I ever did. Tingnan niyo ito, sinabi niya sa akin lahat ang aking ginawa. And this is but a simple testimony of change. At pwede rin nyo gawin yan sa mga Facebook baga ninyo. At testimony o kung paano nyo nakilala ang Panginoon. Gawin ninyo yan. Makatulong yun sa iba. Lalo na sa panahon ngayon na naghahanap ang tao ng talagang pag-asa na talagang maaasahan. Hindi lang dahil hindi lang gamot sa COVID-19, kundi siyempre nagtatrabaho ang Panginoon sa kanilang mga puso. Kung hindi makontrol itong COVID-19, baka isa rin sila sa maging biktima. Di ba? So nag-iisip sila tungkol sa kamatayan.
And I think this is the best way to share to them the change that had happened upon you nang ikaw ay magtunay kay Jesus. Ganun, something like that. Okay? Tinan niyo the power of testimony of a changed life. And many of the Samaritans of that city believed in him because of the word of the woman who testified, he told me all that I ever did. Maraming nanampalataya. Grabe. Hindi dahil magaling itong babae. Magaling talaga ang Diyos. Magaling talaga ang Diyos. Ang sumunod pa niyan, so when the Samaritans had come to him, they urged him to stay with them. Si Jesus na ito, and he stayed there 2 days. And many more believed because of his own word. Ay, nag-Bible study pa siguro ang Panginoon doon, 2 days pa. At marami pang nanampalataya. Siguro kung may mga pagkakataon pa yun, nagkaroon na doon ng grupo. Di ba? Parang church planting. Oo nga. Karoon ng grupo doon eh. Dumami ang mga mananampalataya. And I tell you mga kapatid, sabi ng mga taong ito, then they said to the woman, now we believe, not because of what you said, for we ourselves have heard him. Personal na nanampalataya na rin sila sa Panginoon. Okay, ginamit ng Panginoon ang testimony ng babae, pero hindi yung testimony ang makaligtas. Di ba ba? Hindi yung testimony. Ang Panginoon pa rin ang tagapagligtas. Pero pwedeng gamitin ng Panginoon ang patotoo natin para mapukaw ang isipan ng tao na kung sila ay naghahanap ng satisfaction, hinahanap nila sa reliyon, hinahanap nila sa kanilang sarili, sa mga bisyo, pero wala pala. Napakinggan niya ang testimonya mo na ang nakapagbigay siya ng satisfaction, walang iba ang Panginoong Jesucristo. Then maaring maghanap na yon. Manood na ng mga preaching na ganito. Magbasa na ng salita ng Diyos. Manalangin na sa Diyos. Magsisi ng kanyang kasalanan. Nako, grabe po yan. Ito pong nangyari. For we ourselves have heard him, and we know that this is indeed the Christ, the Savior of the world. Mga kapatid, mga kaibigan, ang buhay mo, ang buhay ko, nilikha tayo ng Panginoon para sa Kanya. Ang disenyo ng Panginoon, ang makapupuno ng hinahanap ng ating puso na hindi natin matagpuan, hindi natin masumpungan sa sanlibutan ito, ang makakapagbigay ng satisfaction. Only Jesus, the Christ of the Bible. With all modesty, I am saying that to you. It had happened to me. Para akong asong ulol noon, naghahanap ng hindi ko naman alam kung anong hinahanap ko. And I tried almost everything. Pero ang kailangan ko pala, Jesus Christ. Sana po, ang magandang balitang ito, tumimo sa iyong puso at sa iyong isipan. Pagpalain po tayo ng Panginoon. Maraming salamat sa inyong pagkikinig.